May mga pakakataon na kapag naglalakad ang isang dayuhan sa isang malaking ospital sa Pilipinas, makakatanggap sila ng mga tingin na hindi kaaya-aya. Ang bida natin sa araw na ito ay isang nurse na Amerikana na may matibay na kumpiyansa sa sarili at sa sistema ang Amerika. Nang dumating ang isang doktor na Pilipino sa isang emergency situation, binalewala niya ito sa kabilang pagiging nurse lamang niya. Kahit tanungin siyang makasamahan kung nasa tamang pag-isip ba siya, nanatili siyang matatag, ngunit hindi nagtagal. Kinailangan niyang isantabi ang lahat ng kanyang pride at ibaba ang kanyang palda sa harap ng doktor na Pilipino. Ano kaya ang nangyari? Ang inyong subscription at high five ay magbibigay ng malaking lakas sa aming channel. Ang pangalan ko ay Melissa Brooks. Isa akong nurse sa surgical ward ng Makati Global Medical Center. Nagtapos ako bilang summa cum laude sa Johns Hopkins School of Nursing at mula pa noong kolehiyo, pinupuri na ako ngang aking maprofesor bilang isang ipinanganak na nurse. Pagkatapos kong humraduate, agad akong kinuha na ospital na ito. 3 taon na ako rito at wala pang sinuman ang nagduda sa aking kakayahan. Ang readmission rate ng mga pasyenteng hawak ko ay 30% na mas mababa kaysa sa average ng aming ward at palagi akong nasa top 5% sa mga survey nga patient satisfaction, lalo na sa panggangalagay ni ganama pasyente pagkatapos ni gramo komplikadong operasyon at sa intensive care, kinikilala ang aking abilidad. Maging ang Chief of Surgery ay ipinagmamalaki ako sa mga conference bilang karangalan ng aming ospital. Dahil sa mga tagumpay na ito, natural kong inisip na ako ang representasyon ng kahusayan ng sistemang medikal ng Amerika. Pero sa totoo lang, mayroon akong isang problema. Ito ay ang aking pananaw sa mga dayuhang medical professional. Lalo na kapag nakakakita ako nga doktor o nurse na Pilipino, hindi ko namamalayan na kumukunot ang aking at madalas kong pinagdududahan ang kanilang nga desisyon at kakayahan. Nagsimula ang ganitong pag-isip 1 taon na ang nakalipas. Isang Pilipinong resident doktor ang nakamali sa pagkalkulang gamot ng isang pasyente na muntik nang magdulot ng malaking aksidente. Mula noon, naitanim sa isip ko na kailangan talagang dumaan sa edukasyon ng Amerika. Nakakamali rin ang mga doktor na Amerikano, pero sa hindi malamang dahilan, ang mapakakamali lamang ng madayuhang health worker ang matagal na nananatili sa aking alaala. Kahit sa pagkain sa cafeteria, palagi akong kasama ng kapwa kong Amerikano. Kapag nakikita ko ang mga Pilipinong doktor at nurse na makakasamang kumakain, naisip ko, hay nako, sila lang talaga ang nakakampihan. Lalo akong naiinis kapag naririnig ko silang nag-usap sa Tagalog. Nasa isang international hospital tayo, bakit hindi sila mag-Ingles? Iyon ang pumapasok sa isip ko. Sa aming ward, mayroong isang veteranang nurse na si Ate Maria na may 20 taong karanasan at isang bagong nurse mula sa probinsya na si Lani. Sa tuwing tinitignan ni Ate Maria ang chat ng pasyente, pinapanut ko siya ng may pagdududa. Tinitignan niya ba talaga ng maigi? Ganun din kapag naghahanda ng gamot si Lani. Madalas akong sumisilip sa likod niya para i-double check kung tama ba ang dosage. Sa tuwing magkakamali sila, naisip ko sa aking sarili kasi hindi sila dito nag-aral. Pero kapag ako ang nakakamali, sinasabi ko lang sa sarili ko na lahat naman ay nakakamali. Kahit na may ganito akong double standard, hindi ko ito itinuturing na diskriminasyon. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na ito ay isang makatotohanang pag-ingat lamang, lalo na kapag nakikita ko ang isang resident doktor, si Dr. Santos. Mas malala ang pagtrato ko. Sa tuwing ipinapaliwanag niya ang kondisyon ng isang pasyente, sinasadya kong umiwas ng tingin o magpakita ng pagkainis. Sinasabi ko sa sarili ko na dahil sa kanyang Pinoy accent, nairita rin ang mga pasyente. Ang totoo, si Dr. Santos ay isang napakahusay na doktor. Sa nurse station, madalas kong sinasabi sa mga kapwa kong dayuhang nurse, hindi ba dumarami na ang malokal na doktor dito, nag-aalala na ang mapasyente? Marami sa kanila ang sumasangayon sa akin. Dahil sa mga usapang ito, lalo akong nakukumbinsi sa aking paniniwala. Isang Lunes ng umaga, isang bagong doktor ang dumating sa aming ward.
Siya si Dr. Antonio Reyes, isang Pilipinong espesyalista sa emergency medicine. May taas siyang mga 5'11", malapat ang balikat, at sa unang tingin pa lang, iba na siya sa karaniwang Pilipinong doktor na nakikita ko, ngunit hindi siya palakibo. Ako po si Antonio Reyes. Ikinagagalak ko kayong makilala. Maging sa unang pagbati niya ay walang emosyon ang kanyang mukha. Mababa at kalmado ang kanyang boses, pero mahirap basahin ang kanyang nararamdaman. Habang ipinapakilala sa kanya ang ward, tango lang siya ng tango. Nang tanungin kung may mga katanungan siya, maikli niyang sinabi wala po, at agad siyang nagsimulang magtrabaho. Pagkakita ko sa kanya, naisip ko, isa na namang tagalabas. Pilipino na naman. Tingnan natin kung gaano siya tatagal, sabi ko sa sarili. Hindi ko gusto ang kanyang tahimik na personalidad. Ang mga doktor sa Amerika ay karaniwang masigla at binibigyang halaga ang komunikasyon, pero siya ay kabaliktaran. Sa unang linggo, maingat kong pinanut ang bawat kilos niya. Pumapasok siyang eksaktong alas, 7 ng umaga at nananatili sa ospital hanggang alas 9 gabi. Kahit lunch break, mag-isa siyang kumakain sa cafeteria at hindi nakikisalamuha sa ibang doktor. Sa mga meeting, sinasabi lang niya ang mga kinakailangan at hindi nakikipagbiruan o nakikipagsismisan. Ang mas nakapagtataka ay ang paraan niyang ang pagtatrabaho. Ang ibang doktor ay nagbibigay lang, utos sa manars, pero siya, personal na pumupunta sa tabingang kamangang pasyente para tingnan ang kanilang kalagayan. Inaayos niya ang kumot ngang pasyente at pinupuno ang kanilang baso ngang tubig. Naisip ko, bakit ginagawang doktor yan? Inaagaw niya ba ang trabahong nurse? Lumipas ang unang linggo at patuloy ko siyang inobserbahan. Ang totoo, naghahanap akong kanyang pagkakamali. Pero nakapagtataka, wala akong makitang kapintasan. Maingat niyang sinusuri ang bawat chart ng pasyente at masusi ang kanyang nga reseta. Gayunpaman, iniisip ko pa rin, puro lang yan pakitang tao. Isang Sabado ang gabi, magkasama kami ni Dr. Reyes sa emergency room duty. Ayaw ko talaga siyang makasama, pero wala akong magawa dahil yun ang nasa schedule. Ang weekend night duty ay laging puno ng sorpresa. Mga lasing na pasyente, biktima ng aksidente. Biglang cardiac arrest, kailangan naming maging handa sa lahat. Hanggang alas 10 ng gabi, medyo tahimik pa, ilang minor injuries at mga pasyenteng may sakit ng tiyan lang ang dumating. Si Dr. Reyes ay tahimik pa rin, ngunit maingat niyang sinuri ang bawat pasyente. Habang pinapanood ko siya, naisip ko, talagang Pinoy, napaka-rigid at walang diskarte. Ngunit bandang 11:15 ng gabi, biglang naging tensyonado ang ER. Patient with difficulty of breathing, inbound, ita 3 minutes, umalingaw ang radyo ng ambulansya. Agad kong inihanda ang trauma room. Sinuri ko ang oxygen supply at nahanda ng mga kagamitan para sa EV line. Kalmado namang nagsusuot ng gown at gloves si Dr. Reyes. Habang papalapit ang sirena ng ambulansya, bumukas ang automatic doors at pumasok ang mga paramedic na tulak-tulak ang stretcher. Isang lalaking pasyente, nasa mga 60-hasan, maputla ang mukha at nangingitim ang mga labi. Bigla na lang daw po siyang nahirapang huminga. BP 160/100, heart rate 120, respiratory rate 28, oxygen saturation 85%, ulat ng paramedic. Habang nakikinig, agad kong nilagyan ng oxygen mask ang pasyente at nagpasok ng 18 gauge IV line. Hirap na humihinga ang pasyente at nagsasabing, hindi ako makahinga. Agad lumapit si Dr. Reyes at kinuha ang kanyang stethoscope. Pinakinggan niya ang baga at puso ng pasyente. Tiningnan niya ringang leg para sa jugular vein distension at pinisilang magabinti para sa edema. Chest x-ray, stat. Utos niya at agad namang dinala NG Radtech ang portable x-ray machine. Habang kinukunan siya, inalala ko ang standard protocol ng aming ospital. Lalaking 60s, acute respiratory distress, mababang oxygen saturation. Sa lahat ng sintomas na ito, siguradong acute pulmonary edema ito. Buong kumpiyansa akong naghanda ng 40 mg ng furosemide.
Ito ang standard na unang gamot para sa mga pasyenteng may acute pulmonary edema, isang diuretic na nag-alis ng sobrang tubig sa katawan para mabawasan ang bigat sa baga. Ayon sa natutunan ko sa nursing sa Amerika, ito ang tamang gawin. Lumabas ang resulta NGX-ray. May malabong anino sa ibabang bahaging parehong baga, isang tipikal na finding ng pulmonary edema. Lalo akong nakumbinsi. Dok, handa na po ang furosemide, sabi ko nang may buong pagtitiwala. Ngunit nakatitig pa rin si Dr. Reyes sa X-ray film. Pagkatapos ay muli niyang pinakmasdan ang pasyente. Sandali lang, Nurse Melissa, pigil ni Dr. Reyes sa aking kamay. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit kalmado pa rin ang kanyang boses. Mahanda kang ibang gamot. Nitroglycerin, simulan mo. Naguluhan ako, ang furosemide ang unang gamot para sa pulmonary edema. Ito ay common knowledge para sa sinumang medical professional na sinanay sa Amerika. Sa 3 taon ko rito, 12 na ang nakita kong ganitong kaso at hindi pa ako nakamali. Doc, hindi po ba't furosemide ang dapat unahin sa mga pasyenteng may pulmonary edema? Malinaw naman po sa X-ray, may pagdududa sa aking boses. Sa totoo lang, nainis na ako. May tiwala ako sa 3 taong karanasan at kaalaman na nakuha ko sa Amerika. At ang kausap ko ay isang doktor na Pilipino. Naisip ko, naintindihan niya ba talaga ang American medical system? Tingnan mo ulit ang pasyente. Walang jugular vein distension at walang edema sa binti. At nagrereklamo siyang paninikip ng dibdib. Hindi ito simpleng pulmonary edema. Kalmado ngunit matatak ang boses ni Dr. Reyes. Pero umiling ako, sigurado ako sa aking desisyon. At higit sa lahat, naramdaman kong binalewala ang aking profesionalismo bilang isang nurse na Amerikana. Sa tingin niyo ba, ilang beses ko nang nakita ang ganitong kaso? Kapag may acute respiratory distress at may findings ng edema sa X-ray, furosemide ang standard. Ito ang protocol sa lahat ng ospital sa Amerika. Hindi ko binitiwan ang furosemide na hawak ko. Naramdaman kong nakatingin sa amin ang ibang mga nurse. Nag-aalala ang mukha ni Nurse Sharon habang umiiling si Nurse Tom. Naisip ko, kapag umatras ako ngayon, babagsak ang aking autoridad. Sinabi ni Dr. Reyes na hindi niya pinagdudahan ang aking karanasan, ngunit iginiit niyang iba ang kasong ito. Sumagot ako na nasa Pilipinas man kami, dapat naming sundin ang American Medical Standard dahil ito ang gold standard. Naging malamig ang atmosfera sa ER. Nakatingin na sa amin ang lahat. Narealize kong medyo naging prangka ako, pero huli na ang lahat. Lalong lumalala ang kalagayan ng pasyente. Bumaba sa 6 ang oxygen saturation at nagsisimulan na siyang malito. Ang sakit nige dibdib ko, daing niya. Sinabi ko kay Dr. Reyes na magdesisyon na siya dahil nangganganib ang buhay nege pasyente. Tinanong ko siya kung paano niya pananagutan kung mali ang kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, matatak na sinabi ni Dr. Reyes, ako ang mananagot. Kinuha niya ang furosemide mula sa aking kamay at sinabing siya na ang bahala. Nagbago ang kanyang tingin. Karaniwang tahimik at walang emosyon, pero sa sandaling iyon, may matinding determinasyon sa kanyang mamata. Natigilan ako. Pumunta siya sa farmasi at kinuha ang nitroglycerin at iba pang gamot. Sinimulan niya ang pagbibigay ngamot sa pasyente. Habang pinapanot ko siya, galit na galit ako. Pakiramdam ko, binalewala ang aking profesionalismo. Ngunit isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Wala pang 10 minuto matapos ang gamutan, nagsimulang maging stable ang pahinga ng pasyente. Tumaas sa 95% ang kanyang oxygen saturation. Ang resulta, mega sumunod na pagsusuri, cardiogenic pulmonary edema dahil sa acute coronary syndrome. Kung nauna kong ibinigay ang furosemide, mas lalo sanang lumala ang kalagayan ng pasyente. Natulala ako. Ayaw kong aminin na mali ako, pero malinaw na papunta sa pagaling ang pasyente. Maging ang ibang mga staff ay humanga sa tumpak na desisyon ni Dr. Reyes. Lumapit sa akin ang isang senior na doktor, si Dr. Johnson, at sinabi,
Ang suwerte ay hindi katumbas ngaling, Melissa, buhaing pasyente ang nakataya, bakit ka nakmatigas, tama siya, wala akong may sagot. Pabulong kong sinabi, sinuwerte lang siya. Noon, bumalik si Dr. Reyes matapos suriin ang pasyente at mahinang sinabi sa akin, sasabihin mo rin bang suwerte lang kung pamilya mo yon? Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Simple at walang emosyon ang kanyang boses, pero puno ito ng responsibilidad sa pasyente at dedikasyon bilang isang doktor. Doon ko napagtanto kung gaano ako naging arogante. Hindi na nagsalita pa si Dr. Reyes at naktungo na sa ibang silo. Naiwan akong nakatayo, tulala habang pinapanot ang kanyang likod. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang kumpiyansa at pagmamalaki na matagal kong iningatan. Pawi ng gabing iyon, hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Ginagamot ko ba ang pasyente o pinoprotektahan ko lang ang sarili kong pride? Naisip ko na baka hindi sapat ang edukasyon at karanasang nakuha ko sa Amerika. Ang pagdating ni Dr. Antonio Reyes, isang doktor na Pilipino, ay marahil isang senyales para harapin ko ang aking mapakiling at kayabangan. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko pa kayang tanggapin ng buo. Ang sigurado lang, isang maliit na lamat ang nabuo sa aking puso. Matapos ang insidenteng iyon, hindi ko na mayalis ang aking mga mata kay Dr. Reyes. Sa simula, gusto kong makahanap ng kanyang pagkakamali. Ayaw kong aminin na ako ang nagkamali. Inisip ko na kapag nakamali siya, masasabi kong, kita mo na, sinuwerte lang talaga siya nun. Lunes ng umaga, maaga akong pumasok para obserbahan ang rounds ni Dr. Reyes. Dumating siya ng eksaktong alas, 7 ng umaga at masusing sinuri ang bawat chart ng pasyente, isa-isa. Ang ibang doktor ay tinitingnan lang ang summary na ginawang mga nurse, pero siya, binabasa niya ang lahat ng resultang laboratorio at progress notes. Maging ang nurses notes na karaang gabi ay binabasa niya ng detalyado. Pati ang mga naitala kong obserbasyon sa pasyente ay binasa niya lahat. Karaniwan, ang ibang doktor ay mabilis lang na tinitingnan ang nurses notes, pero iba siya. Ang pasyente ay nagkaroon ng problema sa gabi. Ano ang kanyang mareklamo? Gaano karami ang kanyang nakain, lahat ay tinitingnan niya. Naisip ko, masyadong metikuloso, hindi episyente. Ang unang pasyente ay isang 70 anyos na lola na may diabetes, hindi kontrolado ang kanyang blood sugar. Kung doktor na Amerikano ito, titiknan lang ang numero ng blood sugar at mag-utos na ayusin ang gamot, pero si Dr. Reyes, ibang-iba. Personal niyang hinawakan ang kamay ng lola, kinapa ang kanyang pulso, at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Tinanong niya kung may pakiramdam pa ang mga daliri sa paa, kung may problema sa paningin, at kung nakakatulog ba siya ng maayos sa gabi. Tinanong pa niya kung ano ang karaniwang kinakain ng lola sa bahay at kung kumusta na ang kanyang pamilya. Naisip ko, sayang sa oras. Nasa chart naman lahat yan, bakit kailangan pang gawin yan? Pero nagulat ako nang makita kong sumaya ang mukhang lola. Karamihan sa mga pasyente ay hindi nagsasabi ng kanilang tunay na nararamdaman dahil alam nilang abala ang mga doktor. Pero sa kanya, buong loop na sinabi ng lola ang lahat. Ang pangalawang pasyente ay isang 20 anyos na lalaki na naaksidente. Nagpapagaling siya mula sa operasyon sa binti at nag-alala sa bayarin sa ospital dahil sa problema sa insurance. Karaniwan, ang mga doktor ay nakatuon lamang sa medical na aspeto at ang mga usaping pinansyal ay ipinapasa sa social worker. Pero si Dr. Reyes, matapos suriin ang pasyente, personal na tumawag sa social services para magtanong tungkol sa magposibleng tulong pinansyal. Pagkatapos ay sinabi niya sa pasyente, huwag kang mag-alala, magpagaling ka lang, nagtaka ako. Sa mga ospital sa Amerika, bihirang makialam ang doktor sa problemang pinansyal ng pasyente. Ang pinakagulat ko ay sa pangatlong pasyente, isang 50 anyos na lalaki na mukhang palaboy sa kalye, na-admit dahil sa pneumonia. Ang ibang health workers ay medyo umiwas sa kanya dahil sa amoy at sa hindi magandang kalinisan. May ilang nurse pa na ayaw maging in charge sa kanya. Pero si Dr. Reyes iba ang ipinakita. Ginamit niya ang po at opo at magalang siyang sinuri. Sa tuwing uubo ang pasyente,
Hinahaplos niya ang likod nito at kinukuhang tubig. Maging ang maruming kamayng pasyente ay personal niyang pinunasan. Hindi ko maintindihan. Ako, kahit doblehin ko pa ang guwantes ko, mag-alangan akong gawin iyon. Ganon din ang reaksyon ng ibang nurse. Pero ang tingin ng pasyente kay Dr. Reyes ay ibang-iba, para siyang nakakitang anghel. Pagsapit ng hapon, may mas nakapagtatakang nangyari. Biglang sumama ang pakiramdam ng isang janitor at kinailangan niyang umuwi ng maaga, kaya naantala ang paglilinis ng masilit. Karaniwan, kinabukasan na ito lilinisin o kukuhang kapalit. Pero si Dr. Reyes mismo ang kumuhang mop at nagsimulang maglinis ng silit. Sinubukan siyang pigilan ng manars, pero sinabi niya, mahalaga na gumaling ang mga pasyente sa isang malinis na kapaligiran at tahimik na nagpatuloy sa paglilinis. Napanganga ako. Isang doktor na naglilinis. Hindi iyon maisip sa Amerika. Dun, malinaw ang hangganan ng bawat propesyon at hindi ko maintindihan ang paglampas niya sa mahangganang iyon. Ngunit ang reaksyon ng mga pasyente ay taliwas sa inaasahan ko. Lahat sila ay humanga at lalong nagtiwala sa kanya. Kinabukasan, ganun ulit. Nanatili si Dr. Reyes sa ICU hanggang alas 2 ng madaling araw para bantayan ang isang kritikal na pasyente. Hindi niya ito obligasyon, ngunit dahil malayo ang pamilya ni pasyente at hindi makadalaw sa gabi, kusa siyang nanatili. Habang pinapanot ko siya, lalo akong naguluhan. Lumipas ang isang linggo, at napagtanto ko, naghahanap ako ng kanyang pagkakamali, pero ang nakikita ko ay isang halos perpektong imahe. O mas tamang sabihin, hindi perpekto, kundi makatao. Ang mga doktor sa Amerika ay nagpapahalaga sa kahusayan. Ilang pasyente ang dapat makita sa isang oras, gaano kabilis dapat gawin ang mga pagsusuri, iyon ang mahalaga. Ang pakikipag-ugnayan sa pasyente ay sapat na para makuha ang kinakailangang impormasyon. Ang emosyonal na koneksyon ay itinuturing pa ngang hindi profesional. Pero si Dr. Reyes ay kabaliktaran. Kahit matagalan, binibigyan niyang sapat na atensyon ang bawat pasyente, hindi lang medikal na lunas kundi pati na rin emosyonal na suporta. Ang kanyang saloobin na tao muna bago ang pera o katanyagan ay nakdulot sa akin ng malaking katanungan. Lalo akong humanga sa paraan ngang paharap niya sa mapasyenteng may taning na ang buhay. Isang 60 anyos na babae ang nahihirapan sa side effects ng hemotherapy. Ang ibang doktor ay nakatuon lang sa medical na lunas. Pero si Dr. Reyes, mahabang nakipag-usap sa pasyente. Pinakinggan niya ang lahat, ang takot sa paggamot, ang pag-aalala sa pamilya, ang nga plano sa hinaharap. Minsan, mahigit 30 minuto siyang nakaupo sa tabing pasyente, nakikinig lang. Naisip ko, bakit niya ginagawa yan? Nagawa na niya ang kanyang tungkulin bilang doktor. Sa una, inisip ko na baka dahil lang ito sa kultura ng Pilipinas, pero habang tumatagal, nalaman kong hindi, mayroon siyang isang filosofiya. Ang pagtingin sa pasyente hindi bilang isang kaso, kundi bilang isang tao. Mayaman man o mahirap, mataas man o mababa ang estado sa buhay, pare-pareho ang pagmamalasakit na ibinibigay niya. Ang salobing ito ay nakdulot sa akin na malaking pagkabigla. Dati, itinuturing ko ang mga pasyente bilang mga kaso, diabetic patient, hypertensive patient, cancer patient. Pero si Dr. Reyes ay kinikilala ang bawat isa bilang isang individual. Sa ikalawang linggo, nagsimula akong makaranas ng makakaibang sintomas. Nahihirapan akong bumangon sa umaga at buong araw akong pagod. Sa una, inisip kong stress lang ito. Nitong mga nakarang araw, mas naging alerto ako sa pag-obserba kay Dr. Reyes. Ngunit lumala ang masintomas. Hindi na ako makatunaw ng pagkain at nasusuka ako. Madalas na rin ang sakit ng ulo at bumaba ang aking konsentrasyon. Pagkatapos ng isang linggo, nagpatingin ako sa internal medicine sa aming ospital. Sinabing doktor na mukhang stress-induced indigestion at binigyan ako ng mot sa tiyan. Ngunit kahit uminom ako ng gamot, hindi bumuti ang aking pakiramdam. Lalo pa at ang lumalala. Nagsimula na rin akong pumayat at namumutla. Lumipas ang isang buwan, ganoon pa rin. Nagpatingin ako sa ibang ospital para sa mas masusing pagsusuri.
Blood test, urinalysis, endoskopi lahat ay ginawa pero walang nakitang abnormal. Sinabi ngang doktor na baka nervous gastritis at pinayuhan akong ay manage ang stress. Pero alam kong may iba. Hindi may paliwanag ng stress lang ang masintomas na ito, kawalan ng gana, paglaking tiyan, at isang hindi may paliwanag na panghihinang buong katawan. Nakaapekto na ito sa aking trabaho. Nag-alala na ang makasamahan ko. Ang dating masigla ay naging tahimik at pumayat. Pinayuhan akong ilan na magbakasyon. Sa pangatlong ospital, pareho pa rin ang resulta. Normal ang lahat ng test. Sinabi ng doktor na baka psychosomatic at iminungkahi ang counseling. Ngunit sa pang-apat na ospital, isang gastroenterologist ang nagbigay ng ibang posibilidad. Ang aking masintomas ay kahawik ng isang pambihirang sakit sa digestive system. Kailangan daw ng mas masusing pagsusuri. Ang resulta, isang pambihirang sakit sa digestive system. Sa Amerika, napakadalang nito, mga 2 sa 100,000 katao lamang ang nakakaroon. Karamihan sa mga doktor ay hindi pa nakakita nga aktwal na kaso. Ang problema, mahirap makahanap ng doktor na may karanasan sa paggamot nito. Nang magtanong ako sa ilang ospital, karamihan ay theoretical na kaalaman lang ang may bibigay, hanggang sa may isang doktor na nagsabi ngang isang nakakagulat na bagay. Ang sakit na ito ay hindi gaanong pambihira sa Asya, lalo na sa rural na lugar sa Pilipinas. Ang insidente ron ay mas mataas dahil sa mapartikular na salik sa kapaligiran at dieta. At ang mas nakakagulat, mayroong doktor sa aming ospital na pamilyar sa sakit na ito. Walang iba kundi si Dr. Antonio Reyes. Dahil sa kanyang karanasan sa programang Doctors to the Barrios, maraming beses na siyang nakagamot ng ganitong kondisyon. Sa sandaling iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Ang doktor na Pilipinong labis kong hinamak ang tanging taong makakagamot sa akin, isang kabalintunaan. Nasaktan ang aking pride, pero kasabay nito, nabuhayan akong pag-asa. Ilang araw akong nag-isip, dapat ba akong magpagamot sa kanya? Ang taong punong pakiling at pangmamaliit ang aking nilapitan para huminging tulong, pero lalong lumalala ang aking sakit. Hindi ko na ito maring ipakpaliban. Hindi ko maring isakripisyo ang aking kalusugan para sa aking pride. At sa totoo lang, sa mga linggong pag-obserba ko sa kanya, halos nawala na ang pagdududa ko sa kanyang kakayahan at pagkatao. Sa huli, nakpasya akong lapitan si Dr. Reyes. Isinantabi ko ang lahat ng aking pakiling at pride at bilang isang pasyente, hihingi akong tulong. Ngunit mayroon pa ring alinlangan sa isang sulok nga aking isip. Paano niya ako tratuhin? Naalala niya kaya ang maipinakita ko sa kanya, ngunit mas mahalaga ang aking kalusugan, wala nang atrasan. Nang kumatok ako sa pintong klinika ni Dr. Reyes, kumakabo ng malakas ang aking dibdib. Sumagi sa isip ko ang lahat ng ipinakita ko sa kanya, ang pagwawalang bahala, ang pakiling, at ang komprontasyon sa ER. Takot ako sa kung paano niya ako titingnan. Pasok po, narinig kong sabi niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakaupo si Dr. Reyes sa kanyang mesa, nagbabasa ang chart. Nang pumasok ako, itinaas niya ang kanyang tingin. Walang pagkagulat o alinlangan sa kanyang mukha. Ang dati niyang kalmadong disposisyon, pinaupo niya ako. Habang maingat na umupo, hindi ko alam kung paano magsisimula. Naisip kong dapat akong magsorry muna, pero hindi ko maibuka ang aking bibig. Si Dr. Reyes ang unang nagsalita. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay profesional at mainit, tulad ng pakikitungo niya sa ibang pasyente. Para bang hindi niya naalala ang nakaraan namin. Nanginginig kong ipinaliwanag ang aking masintomas. Ang patuloy na pagod, hindi pagkatunaw ng pagkain, pagbabangang timbang, at ang mga resulta mula sa ibang ospital. Pinakinggan niya ako ng mabuti at nagtanong ng ilang karagdagang detalye. Kailan nagsimula? History ng pamilya, dieta. Sinubukan kong sagutin lahat ng tumpak, pero mayroon pa ring pagdududa sa aking isipan kung gagawin niya ba ang lahat para sa akin. Matapos makinig, sinabi ni Dr. Reyes na kailangan ng physical examination. Tumawag siya ng nurse at nagpakuha ng hospital gown. Doon ko napagtanto,
Ako na ngayon ang pasyente at kailangan kong mahubad sa harap nila. Nang lumabas ang nurse, sinabi ni Dr. Reyes, lalabas po muna ako sandali at umalis siya. Naiwan akong mag-isa sa silid, nanginginig na hinuhubad ang aking damit. Bilang nurse, sanay akong makita ang pasyente sa ganitong sitwasyon, pero ibang-iba pala kapag ikaw na ang nasa kalagayan nila. Lalo na sa harap ng taong labis kong hinamak, hindi ko matanggap na ipakita ang aking kahinaan. Nang hubarin ko ang aking palda, napaluha ako. Ito ba ang kailangan kong pagdaanan? Naramdaman kong gumuho ang aking pride. Nang nakabihis na ako ang gown at nakahiga sa kama, pumasok ulit si Dr. Reyes. Sinuri niya ako at maingat na sinimulang kapain ang aking tiyan. Ang kanyang makamay ay tumpak at maingat. Habang ginagawa ang pagsusuri, labis na kahihiyan ang naramdaman ko. Hindi ko mabilang kung ilang beses kong ginabayan ang mga pasyente sa ganitong proseso, pero hindi ko akalain na ganito pala ito kapag ikaw na ang sumasailalim. Lalo na sa harap ng isang doktor na Pilipino na dati kong minamaliit. Ang mas nakpahiya sa akin ay nang sabihin niyang kailangan ng internal examination. Kailangan daw ito para sa mas tumpak na pagsusuri. Sa sandaling iyon, gusto ko nang lamunin ng lupa. Ang taong hinamak ko ang siyang gagawa ng pinakakahiyahiyang pagsusuri sa akin. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Ginamit ni Dr. Reyes ang lahat ng paraan para mabawasan ang aking pagkailang. Ipinaliwanag niya ang bawat hakbang at sinabing, sabihin niyo lang po kung masakit. Pinapasok niya ang isang babaeng nurse para samahan kami at sinigurong magiging comfortable ako. Paulit-ulit siyang nagtatanong, okay lang po ba kayo? Ang kanyang makamay ay purong profesional, walang bahid ng anumang personal na damdamin. Itinuring niya ako na parang isang mahalagang pasyente. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka nagyabang pa ako, pero wala siyang ipinakitang ganon. Dahil doon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Pagkatapos ang pagsusuri, sinabi ni Dr. Reyes na kailangan ang mas detalyadong nga test. At iminungkahi niyang ma-admit ako, nakaramdam akong ginhawa. Sa wakas, may pag-asa ng malaman at magamot ang sakit ko. Kasabay nito, napagtanto ko kung gaano ako nakamali sa aking mga pagkiling. Habang nakahiga sa aking silid sa ospital, maraming pumasok sa isip ko. Naranasan ko ang pagkakaiba ng pagiging nurse at pagiging pasyente. Ang bawat maliit na pag-aalaga mula sa isang health worker ay napakahalaga. Ang unang gabi ang pinakamahirap. Hindi ako makatulog dahil sa sakit ng tiyan at pagduduwal. Bandang ala, sa tungang madaling araw, pinindot ko ang nurse call button. Hindi ang nurse on duty ang dumating, kundi si Dr. Reyes. Nasa ospital pa rin pala siya. Nang sabihin kong masakit, sinabi niyang maaari siyang magreseta ang pain reliever. Ngunit iminungkahi niyang subukan din ang ibang paraan. Ipinaliwanag niya na baka makatulong ang pagmamasahe sa tiyan o hot compress. At kumuha siyang mainit na tuwalya at ipinatong sa aking tiyan. Nagulat ako. Isang doktor na gumagawang ganito, hindi iyon mangyayari sa Amerika. Ngunit dahil sa kanyang natural na kilos, unti-unti akong kumalma. Kinabukasan, nagsimula ang mga test. Si Dr. Reyes ay pursigidong hanapin ang sanhing aking sakit. Hindi lang medikal na pagsusuri, kundi pati na rin ang aking lifestyle. Ano ang madalas kong kainin, paano ako mag-manage ng stress, kung nag-ehersisyo ba ako. Maging ang mga sakit ko noong bata, kalusugan ng pamilya, at mga pagbabago sa emosyon ay tinanong niya. Ang pinakagulat ko ay ang paraan niyang pag-rounds. Ilang beses siyang bumibisita sa isang araw para tingnan ako. Alas 7 umaga, tanghali, alas 6 gabi, at bago umuwing alas 9. Ang ibang doktor ay minsan lang sa isang araw. At sa tuwing bibisita siya, maingat niyang tinatanong kung may discomfort ako. Hindi lang ang medikal na kalagayan ko, kundi pati ang aking nararamdaman, kung masarap ba ang pagkain, kung nakakatulog ba ako. Ang pinakatumatak sa akin ay isang gabi, hindi ako makatulog sa sakit. Pumasok si Dr. Reyes sa aking silid. Matapos akong suriin, nagdala siyang isang tasang mainit na tsaa. Salabat daw iyon na may luya, mabuti para sa tiyan. Habang umiinom ako, naupo siya sa tabi ko, tahimik lang.
sinasamahan ako, sa sandaling iyon, labis akong naantik. Isang abalang doktor na naglalaan ng ganitong oras para sa isang pasyente. Sa mga sumunod na araw, nakita ko rin ang pagtrato niya sa ibang pasyente. Sa tapat nga aking silid ay isang 70 anyos na lola na may dementia, paulit-ulit ang kanyang sinasabi. Ang ibang staff ay medyo nairita na, pero si Dr. Reyes, hindi. Kahit ilang beses ulitin ng lola ang kwento, matiyaga siyang nakikinig. Hawak niya ang kamay ng lola at malambing na kinakausap, parang sarili niyang lola. Ang isa pang pasyente ay isang 20 anyos na babae na kapos sa pera. Tinulungan siya ni Dr. Reyes na makahanap ng paraan para mabawasan ang gastos. Nakipag-ugnayan siya sa social worker para makakuhang tulong. Ang mas nakakagulat ay ang pagtrato niya sa isang matandang lalaki sa iso na walang pamilya. Pasanin siya para sa ibang staff. Pero si Dr. Reyes pareho pa rin ang malasakit. Mas madalas pa niya itong binibisita. Habang pinapanood ko ang lahat nga ito, lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa una, akala ko mahusay lang siyang doktor, pero habang tumatagal, may iba pa akong nararamdaman. Masyado pang maaga para tawaging pag-ibig, pero lumalaki ang respeto at pahanga ko. Ngunit napansin kong hindi lang sa akin siya espesyal, ganun siya sa lahat ng pasyente. Nagbigay ito sa akin ng isa pang realisasyon. Dati, ang pag-aalaga ay isang teknikal na trabaho para sa akin. Tamang pagbibigay ng gamot, mabilis na aksyon, episyenteng trabaho. Pero dahil kay Dr. Reyes, naintindihan kung ang tunay na medisina ay nagmumula sa puso, ang pagtingin sa pasyente bilang isang mahalagang tao, ang pakikiramay sa kanilang pagdurusa. Lumipas ang isang linggo at lumabas ang diagnosis. Tulad ng inaasahan, isang pambihirang sakit, naglatag si Dr. Reyes ang isang detalyadong plano ang paggamot batay sa kanyang karanasan. Kailangan ang gamot, pagbabago sa dieta at lifestyle. Patuloy ang kanyang pagiging metikuloso. Araw-araw niyang sinusuri kung may side effects ang gamot o kung kumakain ba ako ng mayos. Dahil sa kanya, narealize ko kung gaano kakitid ang aking pananaw. Anuman ang lahi, ang isang tunay na profesional ay ginagawa ang lahat para sa pasyente. At higit sa lahat, hindi ko na mayalis ang aking mamata sa kanya. Ang pahanga sa kanyang galing ay naging pahanga sa kanyang pagkatao. At ngayon, ang nadamdaming iyon ay nagiging isang mas malalim na bagay. Pagkatapos ng 2 linggo, bumuti na ng malaki ang aking kalagayan. Umepekto ang gamutan ni Dr. Reyes. Bago ako ma-discharge, dumating siya para sa huling rounds. Ipinaliwanag niya ang magadapat kong gawin. At sa huli, sinabi niya, kung may maramdaman kang kakaiba, tumawag ka lang, nakaramdam akong ginhawa, pero kasabay nito, lungkot. Mamimiss ko ang araw-araw na pakikita namin. Nang araw na ako ay lumabas, taos puso akong nagpasalamat sa kanya, hindi lang sa paggamot sa akin, kundi sa lahat ng aral na ibinigay niya. Ngumiti lang siya at sinabing, sana ay tuluyan ka nang gumaling. Paglabas ko ng ospital, marami ang nagbago. Hindi lang ang aking katawan, kundi pati na rin ang aking puso. At ang damdamin ko para kay Dr. Antonio Reyes ay tuluyan nang nagbago. Nang bumalik ako sa trabaho, marami ang nagbago. Ang pananaw ko sa mga pasyente, at lalo na ang damdamin ko para kay Dr. Reyes. Ngunit hindi lahat ay tulad ko. May mga mapanuring mata na nakatingin sa akin, lalo na nang malaman nilang si Dr. Reyes ang nag-alaga sa akin. Sa simula, simpleng interes lang, ngunit hindi naktagal, kumalat ang mga sismis. Mayroon daw espesyal na namamagitan sa amin ni Dr. Reyes. May nagsasabing in love daw ako sa doktor na Pilipino. Masakit marinig na ang mga nakakalat ng tsismis ay mga kasamahan ko pa na dati kong kaklos. Ang pinakamasakit ay ang mga salitang ginagamit nila ay ang mga salitang ginagamit ko rin dati laban sa mga Pilipino. Isang kasamahan kong Amerikano ang lantarang nagsabi, masarap siguro maging jowa ang doktor, no? Na ang ibig sabihin ay magiging madali ang promotion ko. Nasaktan ako, pero nahiya rin. Iyon din ang mga sinasabi ko dati. Pati ang makapasyente ay nakbago.
Isang matandang puting pasyente ang humiling na palitan ako bilang kanyang nurse. Hindi ko matanggap ang sitwasyon. Bakit ako? Nagpagamot lang naman ako. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ko, ito ang bungangang ginawa ko dati. Ang napakiling na ipinakita ko sa mga Pilipino ay bumabalik sa akin. At ang pinakamahalaga, hindi na ako ang dating Melissa. Binago akong aking karanasan. Ngayon, gusto ko nang labanan ang mga pakiling na ito. Sa halip na makipagtalo, ipinakita ko sa gawa. Ginamit ko ang mga natutunan ko kay Dr. Reyes. Tinatrato niya ang mga pasyente na parang kapwa-tao. Inuna kong baguhin ang paraan ng pagbati ko sa mga pasyente. Dati, trabaho lang. Ngayon, taos-puso na akong nangungumusta. Lalo kong biniyan ng pansin ang mga pasyenteng dati kong iniwasan. Kapag may na-admit na palaboy, dati ay limitado lang ang kontak ko. Ngayon, inaalagaan ko sila ng buong puso, tulad ng ibang pasyente. Sa una, nailang ako. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang reaksyon ng mga pasyente. Kapag taos-puso ang pakikitungo mo, bubuksan din nila ang kanilang puso sa iyo. Ang pinakatumatak ay isang 70 anyos na diabetic na lola. Nung una, napakasungit niya, pero nang pakinggan ko siya, nalaman kong takot lang pala siyang mag-isa at may sakit. Nang aluin ko siya, nagbago siya. Naging masayahin at palakuwento. Nagulat ang ibang nurse. Dahil sa mga pagbabagong ito, unti-unting nagbago rin ang tingin nga kasamahan ko. Bagamat may sismis pa rin, kinilala na nila ang aking trabaho. Isang araw, nakasalubong kami ni Dr. Reyes. Sinabi niya, malaki na ang ipinagbago mo. Melissa, pinag-usapan ka nga pasyente. Sobrang saya ko. Ang pakilala niya ang pinakamahalaga sa akin. Ngumiti ako at sinabing, dahil po iyon sa inyo. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang lalong nakpaantik sa akin. Sana, ang puso mo para sa pasyente ay hindi lang dahil sa akin. Naintindihan ko, ayaw niyang magbago ako dahil sa kanya, kundi dahil sa tunay na pagmamalasakit. Ang profesionalismo niya ang lalong nagpalapit sa akin. Doon ko naintindihan, ang nararamdaman ko ay hindi lang simpleng gusto, ito ay respeto na nagiging pag-ibig. Isang araw, nakaroon kami ng emergency, isang pasyenteng na cardiac arrest. Nagtulungan kami ng walang alinlangan. Ang pagliligtas sa pasyente ang pinakamahalaga. Nailigtas namin siya. Pagkatapos nun, sinabi ni Dr. Reyes, talagang malayo na ang narating mo. Isa ka ng tunay na alagad ng medisina. Hindi niyo alam kung gaano ako kasaya nang marinig iyon. Simula nun, sigurado na ako. Ang nararamdaman ko ay hindi na simpleng paganga. Ngunit nag-aalangan pa rin akong tawagin itong pag-ibig dahil nananatili siyang profesional. Kaya't ipinagpatuloy ko ang pag-aral mula sa kanya. Naisip ko, balang araw, kapag kapantay ko na siya, baka doon, possible na, lumipas ang isang taon. Isang araw, ibinigay ni Dr. Reyes ang isang hindi inaasahang balita. Babalik na siya sa kanyang probinsya sa Pilipinas. Mayroon daw siyang proyekto ron para sa komunidad. Nang marinig ko iyon, parang gumuho ang mundo ko. Sa loob ng isang taon, malaki ang inunlat ko dahil sa kanya. At ngayon, aalis na siya. Dun ko naintindihan, ang nararamdaman ko ay higit pa sa respeto. Nag-isip akong ilang araw. Sa huli, naglakas loob akong sabihin ang nararamdaman ko kay Dr. Reyes. Gusto kong sumama sa iyo sa probinsya. Nagulat siya. Sinabi niyang hindi magiging madali ang lengguwahe, ang kultura, pero buo na ang desisyon ko. Gumawa ako ang pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Iniwan ko ang komportableng buhay sa Maynila para sa isang simpleng buhay sa probinsya. Tutol ang pamilya at mga kaibigan ko, pero sigurado ako. Sa eroplano, halo-halong kaba at pananabik ang naramdaman ko. Pagdating sa probinsya, sunod-sunod ang pagsubok, ang wika ang pinakamahirap. Kailangan kong matutunan ang Ilocano. Gabi-gabi, tinutulungan ako ni Dr. Reyes. Ang sistemang kalusugan sa probinsya ay iba rin, pero mas may puso at bayanihan. Mas ramdam mo ang komunidad. Ang pamilya ay aktibong kasama sa pagaling ng pasyente. Sa una, nahirapan ako, pero hindi ako sumuko.
Sa tulong ni Dr. Reyes at ng mabagong kasamahan, unti-unti akong natuto. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakakapagsalita na ako ng basic Ilocano. Ang unang beses na kinausap ko ang isang pasyente sa Ilocano, hindi ko malilimutan, isang lola na malungkot dahil mabagal ang pagaling. Nanginginig kong sinabi, "Apo, ag-anus kayo basit? Agimbak tukaw, lola, konting tiis lang po. Gagaling din po kayo." Biglang ngumiti ang lola, hinawakan ang kamay ko, at nagpasalamat. Dun, naiyak ako sa tuwa. Habang tumatagal, lalo kaming naging malapit ni Dr. Reyes. Nakukuwentuhan kami tungkol sa aming nga pangarap at nakaraan. Naging magkaroon kami sa hirap at ginhawa. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi, inamin niya ang kanyang nararamdaman. Higit pa raw sa pagkakaibigan ang tingin niya sa akin. Sinabi kong ganon din ako. Ang respeto sa Maynila ay naging tunay na pag-ibig sa probinsya. Nagpasya kaming magpakasal. Pinaksama namin ang tradisyon ng Amerika at Pilipinas. Nagkaroon kami ng simpleng kasal sa simbahan at isang reception na punong pamilya at kaibigan. Doon, sigurado na ako, kasama siya, kaya kong harapin ang lahat. Pagkatapos ng kasal, nagtayo kami ng isang maliit na klinika ng pag-asa. Sa una, kaunti lang ang pasyente. Pero kumalat ang balita tungkol sa mainit na ospital na pinapatakbo ng isang mag-asawang Pilipino at Amerikana. Naging tulong ako lalo na sa madayuhan o mapilipinong hindi sanay sa Ilocano. Lumipas ang 1 taon at isang biyaya ang dumating. Nagbuntis ako, isinilang ko ang isang malusok na batang lalaki. Pinangalanan namin siyang Kai, isang pangalan na bagay sa parehong kultura. Habang karga ko si Kai sa harap ng aming klinika, inalala ko ang lahat, mula sa isang mapagmataas na narsa Maynila hanggang sa isang tunay na alagad ng medisina sa probinsya. Napagitanto ko, nagbago ako hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa respeto. Ang respeto kay Dr. Reyes ang nagbago sa akin, at ang pagbabagong iyon ang nagdala sa amin sa tunay na pag-ibig. Ngayon, masasabi kong isa na akong tunay na manggagamot, hindi lang sa teknikal na aspeto, kundi sa puso. Habang lumalaki si Kai, lumalago rin ang aming klinika. Sana kapag lumaki siya, may pagmalaki niya kami. Sana maintindihan niya na ang paggagamot ay hindi trabaho, kundi isang misyon. Ito ang bagong buhay ko sa Pilipinas. Mula nurse patungong asawa, at ngayon ina, hindi naging madali. Pero dito ko natakpuan ang tunay na kaligayahan, kasama si Dr. Reyes Sikay at ang mapasyente. Hindi ko pinagsisihan ang pag-iwan sa aking karera sa Maynila dahil doon natakpuan ko ang sarili ko. At ipagpapatuloy namin ang aming misyon. Umaasang ang mundong titirhan ni Kai ay magiging isang lugar na mas mapagmahal at may pagtanggap. Ito ang buhay na aming pinili at ito ang aming paninindigan.